Martial Pick, Kabanata 4613. Ito ay ibang tao. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paggalugad, wala pa rin silang mahanap na Heaven Opening Realm Masters sa Great Territory na ito. Ang martial daw ng natuklasang Universe Worlds ay karaniwan ding mababa, karamihan sa mga ito ay mas masahol pa kaysa sa Blue Clouds Continent. Ang ilan sa kanila ay pantay na tugma para sa Blue Clouds Continent at isa lamang ang may mas mataas na martial daw kung saan lumitaw ang ilang Great Emperor, ngunit iyon lang. Ito ay isang katangian ng isang newborn Great Territory dahil nasa development stage pa ang martial daw. Sa napakalaking teritoryo na puno ng mga kayamanan at yaman sa pag-aari nito, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang Voidland. Gayunpaman, ang kanilang pamana ay hindi sapat sa kasalukuyan upang ganap na pagsamantalahan ito. Noong nakaraan, naisip ni Yang Kai na ang 1,000 Heaven Opening Realm Masters ay isang nakakagulat na figure. Sa buong 3,000 mundo, maliit na bilang lamang ng mga dakilang puwersa ng second class ang katugma para sa Voidland sa bagay na ito. Gayunpaman, ang mahigit 1,000 Heaven Opening Realm Masters na ito ay kailangang protektahan ang Voidland, bantayan ang Void Star City, at i-explore ang bagong Great Territory na ito. Ang bawat lugar ay nangangailangan ng maraming lakas tao, lalo na ang huli. Sa katunayan, malamang na kailangan nila ng 10,000 Heaven Opening Realm Masters para mailagay sa bagong Great Territory na ito, kaya ang 1,000 ay biglang tila maliit na bilang. Naaaliw lamang ni Yang Kai ang kanyang sarili na kailangan niyang maging mabagal. Nasa development stage pa lang ang Voidland, at nakaipon na sila ng maraming Heaven Opening Realm Masters sa maikling panahon. Kung siya ay masyadong sakam para sa mabilis na tagumpay, maaari niyang guluhin ang mga bagay sa halip sa pamamagitan ng pagmamadali. Dahil ang isang Jade Token ay kinakailangan para sa sinuman na makalampas sa Territory Gate, kailangan nilang hilingin sa ilang tao na magbantay sa magkabilang gilid ng gate. Una sa lahat, maaari nilang bantayan ang lugar upang walang sino mang pumasok. Pangalawa, maaari nilang buksan ang mga pinto para sa mga mapagkakatiwalaang bisita. Si Yang Kai ay natural na hindi kailangang harapin ito dahil si Yuhi ang gagawa ng mga pagsasaayos. Matapos madaanan ang Territorio Gate, bumalik siya sa Great Territory kung saan matatagpuan ang Star Boundary. Ilang buwan na ang nakararaan, pinangunahan niya ang maraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters para harangin ang mga mula sa Heavenly Sword Palace ilang milyong kilometro ang layo mula sa Star Boundary. Sa huli, hiniram niya ang World Strength mula sa Star Boundary at pansamantalang umakyat sa 7th grade, na kung paano niya nagawang sirain ang Heavenly Sword Palace at ilantad ang natitirang puwersa ng Heavenly Sword Union. Ang Territory Gate na kanyang binuksan ay ilang milyong kilometro lamang ang layo mula sa mismong Star Boundary. Sa makatuwid, pagkatapos niyang umalis sa bagong Great Territory, nakita niya kaagad ang Star Boundary. Nang makita ang nasa harapan niya, nagulat si Yang Kai at mamulong. Bakit tumangkad na naman ito? Kumpara sa 4 na buwan na nakalipas, ang World Tree ay mas matangkad pa ngayon. Nang siya ay bumalik sa Star Boundary mula sa Voidland, ang World Tree ay halos 100,000 metro lamang ang taas. Pagkatapos ng mahusay na labanan, maraming Heaven Opening Realm Masters ang napatay, at ang World Force na tumagas mula sa kanilang mga bangkay ay naabsorb lahat ng World Tree. Ang mga sustansya ay nagpapahintulot sa puno na doble ang taas sa isang higanteng 200,000 metro ang taas. Kahit na si Yang Kai ay nasa isang lugar sa kawalan na ilang milyong kilometro ang layo mula sa Star Boundary, malinaw pa rin niyang nakikita ang napakaganda at napakalaking World Tree ngayon. Ang mas nakakagulat pa ay ang Star Boundary at Demon Realm na orihinal na malayo sa isa't isa ay nagsanib na magkasama. Sa kasalukuyan, ang Star Boundary ay napuno ng mga halaman dahil ang isang sapat na sigla ay tumagos dito habang ang Demon Realm ay nakita na may umaagos na madilim na Demon Chi. Ang parehong mga lugar ay nakatayo sa lubos na kaibahan sa isa't isa dahil ang isa ay berde habang ang isa ay itim. Ang magkakaugnay na mga ugat ng World Tree ay tumagos sa magkabilang mundo, na nag-uugnay sa Demon Realm at sa Star Boundary. Hindi inaasahan ni Yang Kai na mangyayari ang ganoong bagay at sa sandaling iyon, hindi siya sigurado kung ito ay isang magandang bagay o hindi. Junior Brother Yang. Naghihintay si Ching Kui sa malapit, at nang makita si Yang Kai, mabilis siyang lumipad. Tumango si Yang Kai at sumaludo sa kanya. Maraming salamat sa iyong pagsisikap, Senior Brother Ching. Nakangiting sumagot si Ching Kui. Ilan lang iyon sa paglalakbay pabalik-balik, walang masyadong mabigat. Dumating na ba si Martial Uncle Shu? Tanong ni Yang Kai. Tumango si Ching Kui at sinabi sa maliit na boses. Kaagad na dumating ang Hanord Master pagkatapos marinig ang tungkol sa sitwasyon sa lugar na ito. Dahil nagmamadali siya,
maaari lamang niyang imbitahan ang ilang mga kaibigan niya na nagkataong nasa Yinyang Cave Heaven noon. Mas maraming tao ang darating mamaya habang ang Hunord Master ay nagpadala ng mga mensahero sa ilan sa iba pang Cave Heavens at Paradises. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpatuloy siya sa pagsasabi. Honored Master ay humiling sa akin na sabihin sa iyo ang isang bagay, Junior Brother Yang. Sa susunod na ilang taon, ang Star Boundary ang magiging sentro ng atensyon para sa buong 3,000 mundo. Lahat ng 108 Cave Heavens at Paradises ay makikita ang kanilang mga mata sa lugar na ito, kaya umaasa siya na mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Ngumiti si Yang Kai. Alam ko. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ni Chingkoy. Tara na, makikilala natin si Marshal Uncle Shu at ang iba pang seniors. Sinamantala ang kanyang katayuan bilang isang Great Emperor, agad siyang lumipat sa ilang milyong kilometro at bumalik sa High Heaven Palace kasama sina Chingkoy, Su Yingzhou, at Yu He. Sa Grand Hall, si Hua Qingxi ay nakaupo sa isang upuan na walang magawa nang may dumaan sa kanyang mga mata. Nang makita si Yang Kai at ang iba pa, tumayo siya ng tuwid at sumaludo. Palace Master. Tumanggaw si Yang Kai habang lumilingon si Chingkoy sa paligid at gulat na tanong. Nasaan ang aking Hunord Master at ang iba pang seniors? Sumagot si Hua Qingxi nang walang magawang ngiti. Sabi nila gusto nilang mamasyal. Hindi ko sila napigilan. Isinaaktibo ni Yang Kai ang kanyang divine sense at agad na natagpuan ang mga ito, pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Hintayin natin sila. Sa isang casual na sweep lang, nakadetect siya ng ilang malalakas na aura na nakakalat sa Star Boundary. Lahat sila ay makapangyarihang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya tiyak na makakalipat sila sa Star Boundary ayon sa gusto nila. Hindi sila napigilan ni Yang Kai, at wala ba siyang intensyon na gawin iyon. Pagkatapos nilang maupo, sinabihan ni Hua Qingxi ang isang tao na maghanda ng tsaa. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong magtanong tungkol sa pagbabago sa Star Boundary. Nang bumalik siya sa lugar na ito noong nakaraan, agad siyang nakipagsagupaan sa mga mula sa Heavenly Sword Union sa Territory Gate, pagkatapos nito ay ikinulong siya sa labanan hanggang sa mga hangganan ng Star Boundary, pagkatapos ay bumagsak sa Newborn Great Territory upang ituloy ang kaaway. Kasunod nito, ginugol niya ang susunod na ilang buwan sa pag-aayos ng Grand Space Array sa Territory Gate. Hanggang ngayon lang siya bumalik sa lugar na ito. Isang nasasabik na Hua Qingxi ang sumagot. Ang Star Boundary ay dumaan sa napakalaking pagbabago, Palace Master. Hindi nagtagal pagkatapos mong umalis dati, nagsimulang lumaki ng mabilis ang World Tree, at ang World Energy ay naging sapat, na nagbigay daan sa lahat ng mga cultivator na mas madaling maunawaan ang Heavenly Way at Martial Dao. Sa nakalipas na ilang buwan, nakapagtala kami ng maraming tao na nakapasok sa Emperor Realm. Ang mga nasa Emperor Realm na ay nagpakita rin ng malaking pag-unlad sa kanilang paglilinang. Higit pa rito, ang kabuoang lakas ng High Heaven Palace ay tumaas ng 30% kumpara sa ilang buwan na nakalipas. Hindi maisip na ang gayong napakalaking pagbabago ay naganap sa loob lamang ng ilang buwan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay hindi matatagpuan sa anumang iba pang universe world sa buong 3,000 worlds, ngunit ito ay nangyayari dito mismo sa Star Boundary. Ang mabilis na pag-unlad ng World Tree ay lubos na nakinabang sa mga cultivator sa Star Boundary dahil sila ay naninirahan sa lugar na ito. Madali na silang makakamit ang isang pambihirang tagumpay, at lahat ay nagkaroon ng panibagong pag-asa na makamit ang mas mataas na taas sa kanilang paglilinang. Paano ang Demon Realm? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Hua Qingxi. Sinabi ni Master Embodiment na ganoon din ang kaso sa Demon Realm. Para sa ilang kadahilanan, ang World Tree ay biglang nagugnay sa Star Boundary at Demon Realm na magkasama kanina. Ngayong nagsanib na ang dalawang mundo, ang pagbabago sa Demon Realm ay napakalaki rin. Tumanggaw si Yang Kai. Mukhang lumawak din ang limitasyon ng World Battle. Sa hinaharap, magkakaroon ng mas maraming Great Emperor at Demon Saints sa Star Boundary at Demon Realm. Nagulat si Hua Qingxi dahil hindi niya ito namalayan. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ang Void Great Emperor ng Star Boundary, natural na hindi siya maaaring magkamali tungkol sa ganoong bagay. Ang World Battle ng Star Boundary ay maaari lamang tumanggap ng 10 Great Emperor noong nakaraan, ngunit dahil lumawak ito ay magbibigay daan sa mas marami pang ipanganak. Sa kasamaang palad, na-condensed mo na ang isang Dowsil. Kung hindi, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging isang Great Emperor ng Star Boundary. Nang hihinayang tumingin sa kanya si Yang Kai. Nakangiting sumagot si Hua Qingxi. Ang ginang na ito ay nasisiyahan na sa mga tagumpay na nagawa ko sa ngayon. Hindi ako mangangahas na maging sakam. Napakabuti na hindi mo iniisip. Ngumiti si Yang Kai.
Sa katunayan, walang espesyal tungkol sa pagiging isang Great Emperor. Pagkatapos ng lahat, bawat cultivator ay magnanais na maging isang Heaven Opening Realm Master. Ang halaga ng pagiging isang Great Emperor ay nakuha ng isang tao ang pagkilala sa Universe World kung saan sila nagmula. Sa makatuwid, sa kabila ng pagiging isang Emperor Realm Cultivator lamang, maaari niyang i-activate ang World Force at pansamantalang gamitin ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang kapangyarihan na magagamit ng isa ay kapantay lamang ng low-grade Heaven Opening Realm, kaya hindi ito ganoon kahalaga. Ngunit iba ang Star Boundary dahil ang pamana nito ay napakayaman na ngayon. Kung ang isa ay maaaring maging isang Great Emperor sa Star Boundary, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng mundo at gumamit ng lakas na katumbas ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master sa kabila ng pagiging nasa Emperor Realm lamang. Sa paghahambing, ang mga Great Emperor ng Star Boundary at ang mga Great Emperor ng iba pang Universe Worlds ay hindi kahit na sa parehong kalibrera higit pa rito, ang pagdanas ng gayong dakilang kapangyarihan ng maaga ay makakatulong sa paglago ng isang tao sa hinaharap, tulad ng kung paano naranasan ni Yang Kai ang kapangyarihan ng 7th Grade Heaven Opening Realm ng maaga. Iyon ang dahilan kung bakit siya naawa kay Hua Qingxi. Gayunpaman, dahil na-condense niya ang kanyang Dowsil, magkakaroon siya ng potensyal na maging 5th Grade Heaven Opening Realm Master sa hinaharap. Walang dapat pagsisihan sa katotohanan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagkakataon. Kung ikukumpara sa iba pang Emperor Realm Masters, ang mga mula sa Star Boundary ay nasa malaking kalamangan. At ito lamang ang kasalukuyang henerasyon. Ang mga susunod na henerasyon ay magkakaroon ng mas malaking kalamangan, na siyang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Shu Linggang at ng iba pang 7th Grade Heaven Opening Realm Masters ang pagnanasang tuklasin ang Star Boundary. Matapos makipag-usap kay Hua Qingxi ng ilang sandali, tumangala si Yang Kai habang may kumikislap na figure at lumitaw sa kanyang mga mata. Lumitaw ang matipunong figure ni Shu Linggang sa Grand Hall. Hanord Master. Tumayo si Netching-Koy at So Ying-Zu mula sa mga upuan at sumaludo sa kanya. Martial Uncle Shu. Agad ding tumayo si Yang Kai. Si Shu Linggang ay tila nabibigatan ng mga alalahanin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at umupo sa isang upuan, pagkatapos ay inilapag ni Hua Qingxi ang isang tasa ng tsaa sa mesa para sa kanya. Matapos itong pag-isipan ng nakakunot ang noo, kinuha ni Shu Linggang ang tasa at nilagok ang tsaa. Pagkatapos, tinitigan niya si Yang Kai at pitik. Brat, inilagay mo ako sa isang mahigpit na lugar. Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin, Martial Uncle Shu? Sumagot si Shu Linggang. Nakakita ako ng maraming mahuhusay na kabataan noong namamasyal ako ngayon at gusto kong kunin silang lahat bilang mga disipulo. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai habang kumikibot ang gilid ng kanyang mga mata. Mukhang narito ka para pag nakawan ako sa halip na magreklamo tungkol sa kahit ano, Martial Uncle Shu. Ngumisi si Shu Linggang. Naisip ko lang iyon, ngunit hindi ako kumikilos. Ibang tao ang talagang gumawa nito. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang entrance ng hall. Kasunod yun, isa pang figure ang kumislap ng lumitaw ang isang matandang nakasuot ng simpleng kulay abong robe. Ang nakakapagtaka ay karga-karga ng matanda ang isang paslit na halos ilang buwan na ang gulang sa kanyang mga bisig. Sa tabi niya ay isang babaeng naguguluhan na ang mga mata ay basang-basa sa luha. Simpleng linan ang suot ng babae, at kahit medyo chubby ay halatang hindi siya mula sa mayamang pamilya. Siya ay kasing ordinaryo. Walang bakas ng paglilinang ang makikita sa babaeng ito, at ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko at sa kanyang buhok ay naging maliwanag na siya ay mula sa isang pamilya ng mga mortal na cultivator. Ang kanyang anak ay dinala ng isang tila makapangyarihang matanda, at dinala siya sa kakaibang bulwagan na ito sa bilis ng kidlat. Nang mga sandaling iyon, nababalisa siya at hindi alam ang gagawin. Gayunpaman, nanatiling nakatutok ang nag-aalala nitong tingin sa anak na tila ito lang ang nasa isip nito. Martial Pick, Kabanata 4614. Ang Old Master na ito ay dapat tumanggap ng isang alagad. Ang paslit na nasa bisig ng matandang nakasuot ng kulay abong balabal ay ilang buwan pa lamang. Siya ay chubby at adorable. Lahat ng tao sa eksena ay agad na nagustuhan sa kanya. Sa sandaling ito, halos hindi na napigilan ng paslit ang kanyang pananabik habang tumangala siya at hinayla ang mababang balbas ng matanda gamit ang kanyang maliliit na kamay. Hindi ito pinansin ng matanda habang hinahayaan niya ang bata na gawin ang gusto nito. Noon lang, naputol ang isang hibla ng balbas. Nagsimulang humajijek ang bata na para bang natutuwa ito. Pagkatapos ay mas pinalakas niya ang kanyang mga kamay at hinugot ang higit pang mga hibla ng mahabang balbas.
Si Ching Kui at So Yingzu ay basang-basa sa malamig na pawis nang makita lamang ito. Maaaring hindi alam ng iba kung sino ang matandang ito, ngunit lubos nilang nalalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay isang inner elder ng isa sa 72 paradises, isang makapangyarihang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Halos hindi na siya matugunan ng karaniwang tao, ngunit heto ay binubunot niya ang kanyang balbas ng isang sanggol. Kung nakita ito ng mga alagad mula sa kanyang paraiso, tiyak na magkakagulo sila. Ang dalawa sa kanila ay hindi mangangahas na maging pabaya habang sila ay sumaludo at sumisigaw. Marshal Uncle Yu. Ang matandang lalaki na may apelyidong Yu ay tumango, pagkatapos ay lumingon kay Yang Kai bago nagsalita sa babaeng dinala niya sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, nasa High Heaven Palace ka na ngayon, at ang nasa harap mo ay ang Palace Master nito. Hindi siya nag-activate ng anumang uri ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga salita ay sapat na nakapapawing pagod upang mapatahimik kaagad ang babae. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Kai, at nang matiyak na kamukha niya ang taong nasa larawan na palagi niyang binibigyang galang sa kanyang tahanan, agad siyang napaluhod at ibinaba ang kanyang ulo. Pagbati, Master. Sumimangot sa gilid ang matandang nakasuot ng kulay abong damit, ngunit hindi niya ito pinigilan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinaas ang babae, pagkatapos ay tumingin sa matandang lalaki na may pagtataka. Senior, siya. Hindi man lang niya naisip kung alin sa Cave Heavens o Paraiso ang pinanggalingan ng matandang ito o ang dahilan kung bakit dinala ng huli ang isang bata at isang babae sa lugar na ito. Ang matandang lalaki ay tahasang sinabi. Ang Old Master na ito ay dapat tumanggap ng isang disipolo. Napasulyap ang isang nagulat na si Yang Kai sa babaeng hawak niya, ngunit wala siyang mahanap na espesyal tungkol sa kanya, kaya nagtaka siya kung bakit ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay nakatingin sa kanya. Na parang napagtanto kung ano ang nasa isip ni Yang Kai, tinapik ng matanda ang bata sa kanyang mga bisig at sinabing, ang tinutukoy ko ay ang batang ito. Habang nagsasalita siya ay nabunot pa ang isang hibla ng kanyang balbas. Ang kanyang puting balbas sa una ay maayos at maayos, ngunit ngayon ay mukhang gusot, na nagtanggal sa kanya ng kanyang kilos bilang isang senior expert. Lalong nagulat si Yang Kai. Kung gusto ng matanda na kunin ang babae bilang alagad, maaari niyang tanggapin ito kahit hindi niya ito naiintindihan. Malamang na may paraan ang matandang lalaki para madama ang kakaiba o kakaibang katangian sa babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay makapangyarihan, kaya inaasahan na siya ay nagtataglay ng mga kakayahan na wala kay Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit nais ng matanda na kumuha ng isang sanggol lamang upang maging kanyang alagad. Ang bata ay halos ilang buwan pa lamang, kaya paanong nakita ng matandang ito ang kanyang kakayahan? Gayunpaman, binuhat ng matanda ang bata na parang isang kayamanan ang huli, at hindi man lang niya alintana na hinihila ang kanyang balbas. Pagkatapos ay tumingin si Yang Kai kay Shu Linggang. Si Shu Linggang, gayunpaman, ay nanunood lamang ng magandang palabas habang tumatawa. Nang mapansin ang titig ni Yang Kai, ipinaliwanag niya. Bata, ito si Yu Changdao mula sa Free and Unfettered Paradise. Maaari mo siyang tawaging Marshal Uncle Yu. Kaya si Marshal Uncle Yu, patawarin mo ako sa kawalan ko ng pagiging magalang. Nang malaman na ang matanda ay mula sa Free and Unfettered Paradise, agad na naging mas palakaibigan si Yang Kai. Si Ning Daoran ay mula sa Free and Unfettered Paradise, at malapit siya sa Yang Kai. Tsaka, dumating si Yu Changdao sa lugar na ito kasama si Shu Linggang, kaya't halatang kaibigan siya ng huli. Anuman, hindi mangangahas si Yang Kai na maging walang galang sa kanya. Marshal Uncle Yu, maaari ko bang malaman ang uri ng relasyon mo kay senior brother Ning Daoran? Mapagpakumbaba na tanong ni Yang Kai. Sumagot si Yu Changdao nang walang pag-aalinlangan. Siya ang disipulo ng aking second senior brother. Nang marinig iyon, napagtanto ni Yang Kai na si Ning Daoran ay martial nephew ni Yu Changdao. Pagkatapos ay tinitigan ni Yang Kai ang babae at ang bata bago nagtanong. At tungkol saan ang sitwasyong ito, Marshal Uncle Yu? May walang magawang ekspresyon sa mukha ni Yu Changdao habang tumugon siya. Ang innate daw body ng batang ito ay ganap na tumutugma sa aking grand daw, kaya gusto ko siyang kunin bilang close legacy disciple. Nang marinig iyon, nagulat si Shu Linggang habang nakatingin kay Yu Changdao nang may pagtataka at nagtanong. Old Yu, seryoso ka ba? Ang pagtanggap ng isang saradong legacy na disipulo ay hindi katawa-tawa. Kapag ginawa ito ni Yu Changdao, hindi na siya muling kukuha ng isa pang disipolo, na nangangahulugang ang batang kayakap niya ang magiging huling disipulo ng kanyang buhay.
Si Xian Yingchang ay ipinanganak na may Sacred Spirit Medicine Body, kaya may karapatan siyang maging disciple ng Wondrous Pill Great Emperor at matutunan ang alchemic daw mula sa kanya. Gayunpaman, tinanggap na ni Wondrous Pill Great Emperor si Ji Ying, na siyang 5th disciple, para maging kanyang close legacy disciple. Sa makatuwid, hindi alintana kung gaano katangi ang kakayahan ni Xian Yingchang, hindi niya nagawang maging direktang disipulo ng Wondrous Pill Great Emperor. Sa sinabi nito, ang Wondrous Pill Great Emperor ay palaging bukas palad sa pagtuturo sa kanya ng alchemic daw. Bagamat walang formal na relasyon sa pagitan nila, wala silang pinagkaiba sa guro at disipulo. Natural na alam ni Yang Kai kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng closed legacy disciple. Hindi niya maiwasang tumingin muli sa bata, ngunit wala pa rin siyang maisip, lalo pa ang makita sa innate daw body ng bata. Gayunpaman, bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, si Yu Chang daw ay hindi gagawa ng casual na biro tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang innate daw body ng ilang buwang gulang na batang ito ay walang alinlangan na totoo. Nagpatuloy ang isang determinadong Yu Chang daw. Sa isang legacy disciple, magagawa kong mamatay ng walang pagsisisi. Si Shu Linggang ay nagpakita ng tame time habang siya ay tumango. Binabati, kung gayon, lumingon siya para tingnan si Yang Kai. Gustong kunin ni Old Yu ang isang disipolo mula sa Star Boundary. Ayos lang ba sayo? Humalaklak si Yang Kai. Ang batang ito ay talagang napakaswerte na makakuha ng pabor ng Martial Uncle Yu. Natural walang problema. Si Shu Linggang ay mukhang nasisiyahan habang binigyan niya si Yang Kai ng isang pagsang-ayon na tingin. Gayunpaman, napabuntong hininga si Yu Chang daw habang sinulyapan niya ang babae sa kanyang gilid. Bagaman gustong kunin ng Old Master na ito ang batang ito bilang isang disipulo, hindi ito sang-ayon ng kanyang ina. Sinabi niya na kapag lumaki ang bata, kailangan niyang pumasok sa High Heaven Palace para magtanim. Kahit anong pilit kong hikayatin siya, ayaw niyang makinig sa akin. Bakit hindi mo siya kausapin, Martial Nephew Yang? Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Noon niya napagtanto ang dahilan kung bakit dinala ni Yu Chang daw ang ina at ang sanggol sa lugar na ito ay para makialam siya sa bagay na ito. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae. Noong kausap niya ngayon si Yu Chang daw, napagtanto niya na ang babae ay patuloy na nagnanakaw ng mga sulyap sa kanya, pagkatapos ay ibababa niya ang kanyang ulo nang may pagkababa sa sarili. Nang makita niya si Yang Kai na nakatingin sa kanya ngayon, natarante siya at handa nang lumuhad muli. Isang walang magawang si Yang Kai ang bumaril kay Hua Qingxi ng sulyap para sinenyasan siyang kausapin ang babae. Mas madali para sa isang babae na lumapit sa ibang babae kung tutuusin. Nang mapagtanto ang kanyang intensyon, humakbang si Hua Qingxi at tinulungan ang babae na makatayo. Habang magiliw niyang hinawakan ang magaspang na kamay ng babae, niyaya niya itong maupo. Halatang balisa ang babae. Isa lamang siyang ordinaryong cultivator, kaya inaasahang natarante siya nang bigla siyang dumating sa isang napakagandang palasyo. Bukod dito, ang taong iginagalang niya araw-araw at gabing walang kabiguan ay nakatayo na ngayon sa kanyang mga mata. Noong una ay hindi pa siya nakakapagsalita ng malinaw, kaya binuhusan siya ni Hua Qingxi ng isang tasa ng tsaa at pinatahimik siya bago sila makapagsimulang makipag-usap. Si Yu Chang daw ay nakaupo sa tabi ni Shu Linggang kasama ang bata sa kanyang mga bisig. Iniangat ni Shu Linggang ang kanyang ulo sa pagtatangkang asarin ang bata, ngunit bahagyang ginalaw ni Yu Chang daw ang kanyang figure upang harangan ang bata sa paningin ng ibang lalaki. Pinagdikit ni Shu Linggang ang kanyang mga labi. Napakaliit. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin ng maayos bago humagalpak ng tawa. Kaya lalaki siya. Huwag kang mag-alala, Old Yu. Maghahanap ako ng angkop na partner para sa kanya mula sa Yinyang Cave Heaven. Paglaki niya, magpapakasal siya sa sect ko. Pinandilatan siya ni Yu Chang daw at ngumisi. Kung maglakas loob kang gawin iyon, papatayin kita. Ang malakas niyang boses ay natakot sa tumatawa na bata habang siya ay nagsimulang umiyak. Kasunod nito, isang daloy ng likido ang perpektong damapo sa mukha ni Shu Linggang. Nang makita iyon, nagsimulang tumawa si Yu Chang daw habang tinatapik ang bata sa kanyang mga bisig. Aking mabuting alagad, alam mo na dapat kang tumulong na mailabas ang galit ng iyong Hanord Master. Ang talino mo talaga. Habang tinatapik, tumigil sa pag-iyak ang bata at humalaklak. Nakatayo lang sina Cheng Kui at Su Yingzhu sa likod ng kanilang Hanord Master, nakatingala sa kisame na parang hinahangaan ang magandang likhang sining. Pinunasan ni Shu Linggang ang kanyang mukha at ibinaba ang kanyang kamay, ngunit tila hindi siya nagalit. Nakangiting sabi niya, ang pagwiwisik daw ng tubig ng paslit ay magdudulot ng swerte. Mukhang may magandang mangyayari sa akin. Casual niyang pinatuyo ang kanyang kamay sa kulay abong robe ni Yu Chang daw.
Hindi makayanan ni Yang Kai na patuloy na tumingin sa dalawang ito, iniisip na ang kilos ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi nakakatugon sa kanyang mga inaasahan kung paano dapat kumilos ang mga senior expert. Sa kabilang banda, nakikipag-usap pa rin si Hua Qingxi sa babae, na pinakanak ang tumitingin sa kanyang anak ng may pag-aalala. Gayunpaman, sa ngayon ay medyo kumalma na siya. Sa kabila ng maliit na boses ng babae, malinaw na naririnig siya ng mga malalakas na cultivator sa Grand Hall. Nagsimulang magkwento ang babae. Sinabi ng mga elder ng aking pamilya na ang Star Boundary ay nahulog sa malaking kaguluhan mga 100 taon na ang nakalilipas, at ang mga tao ay halos mapuksa. Sa huli, si Senior Void at ang kanyang High Heaven Palace ang nagtanggol sa huling piraso ng purong lupa. Sa pamumuno ng Senior Void at ng iba pang Great Seniors, nakipaglaban sila ng matinding labanan at kalaunan ay napaatras ang mga kalaban. Ganyan kaming lahat nakaligtas. Pagkatapos nito, ang bawat pamilya ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga larawan ng Senior Void at ng iba pang seniors. Ang simpleng babaeng ito ay hindi kailanman nakapag-aral, at hindi rin ako nagkaroon ng kakayahang linangin. Simula nang mag-asawa ako na ang nag-aalaga sa aking asawa at anak at gumagawa ng ilang mga gawaing manual para mapakain ang pamilya. Kalahating taon na ang nakalipas, pumanaw ang ama ng bata. Bago siya mamatay, hinawakan niya ang kamay ko at hinaplos ang tiyan ko. Hindi pa ipinanganak ang bata noong panahong iyon, ngunit sinabi niya sa akin na kapag lumaki na ang bata, dapat kong hayaan siyang sumali sa High Heaven Palace. Hindi niya inaasahan na magiging kasing sikat ng Senior Void ang bata, umaasa lang siya na sakaling magkaroon muli ng kalamidad, matutulungan ng bata si Senior Void at ang iba pang seniors. Habang inilalagay niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tenga, tiningnan niya ang nakakaakit na Hua Qingxi, pagkatapos ay nahihiyang ibinaba ang kanyang ulo. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang ipanganak ang bata. Hindi ko nga alam kung kaya niyang magtanim sa hinaharap o may karapatang pumasok sa High Heaven Palace. Gayunpaman, ito ang namamatay na hiling ng kanyang ama, at hindi ako mangangahas na baliwalain ito. Kung hindi, ang ama ng bata ay maaaring hindi makapagpahinga sa kapayapaan. Naantig si Hua Qingxi habang kinuyam niya ang mga kamay ng isa pang babae. Huwag kang mag-alala, dahil ang iyong anak ay nakakuha ng pabor ng senior na iyon, ang kanyang kakayahan ay dapat na pambihira. Tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay sa buhay. Naningkit ang mga mata ng babae nang marinig iyon. Totoo ba ang sinasabi mo sa akin? Ngumiti si Hua Qingxi at tumango. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Nagpakawala ng hininga ang babae. Kung kaya niyang magtanim, hindi siya magiging inutil gaya ng mga magulang niya. Gayunpaman, hindi ako mangangahas na umasa na magiging kasing dakila siya ng Senior Void. Ang simpleng babaeng ito ay nagdadasal lang na lumaki siyang malusog at masaya. Ang hiling ng isang ordinaryong tao ay laging simple at walang guile. Marshall Pick, Kabanata 4615. Hindi nagsasalita ng parehong wika. Ang babae ay nagnakaw ng isa pang sulyap kay Yang Kai at nagtanong sa mahinang boses. Talaga bang si Senior Void iyon? Nakangiting sabi ni Hua Qingxi. Dahil sinasamba mo ang kanyang larawan sa bahay, bakit hindi mo siya makikilala kapag nakita mo na siya sa wakas? Namula ang babae. Ako. Hindi ako makapaniwala. Siya ay palaging isang hamak na cultivator, kaya hindi siya makapaniwala nang biglang lumitaw sa kanyang mga mata ang isang mahalagang tao. Kung gayon, ikaw ba ay head manager Hua ng High Heaven Palace? Biglang may naalala ang babae at gulat na napatingin kay Hua Qingxi. Isang mausisa na si Hua Qingxi ang nagtanong. Kilala mo ako, ikaw talaga. Tinakpan ng nagulat na babae ang kanyang bibig habang ang paghanga ay nakasulat sa kanyang mukha, pagkatapos ay ipinaliwanag niya. Ang Senior Void daw ay may malakas na kanang kamay sa High Heaven Palace. Sa kabila ng pagiging isang babae, nagawa niyang tulungan ang Senior Void na pamahalaan ang lahat ng mga gawain sa mundo na ito. Kahit isang simpleng babae na tulad ko ay nakarinig na tungkol kay Head Manager Hua. Ang katotohanan na ang Star Boundary ay ligtas sa paglipas ng mga taon ay higit sa lahat ay salamat sa Head Manager Hua. Nakangiting sumagot si Hua Qingxi. Mukhang sikat na sikat din ako. Mapagpakumbaba ang ngiti ng babae, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula siyang namimilipit na parang nakaupo sa mga pin at karayom. Hindi lang niya nakilala ang sikat na Senior Void, ngunit nakilala rin niya si Head Manager Hua. Pakiramdam niya na nananaginip siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan na magkadikit ang kanyang mga labi, nagtanong siya sa mahinang boses. Maaari bang pumasok ang aking anak sa High Heaven Palace, Head Manager? Inituwid ni Hua Qingxi ang kanyang mukha at tinapik ang mga kamay ng isa pang babae.
Dahil sa kakayahan ng bata, siya ay kwalipikadong maging disipulo ng sino mang gusto niya. Dahil gusto ng 7th grade Heaven Opening Realm Master na kunin ang bata bilang closed legacy disciple, pinatunayan nito na siya ay may kakaibang kakayahan, kaya walang dakilang puwersa ang tatanggi sa kanya, kahit na si Hua Qingxi ay walang makitang espesyal tungkol sa kanya, ang bata. Nagnganga ang babae at bumangon sa upuan. Nakaharap kay Yang Kai, lumuhad siya at idiniin ang kanyang ulo sa lupa habang malakas na sinabi niya. Senior Void, mangyaring tanggapin ang aking anak sa High Heaven Palace upang matupad ang huling hiling ng kanyang ama. Handa akong mag-alok ng panghabang buhay na serbisyo para mabayaran ang iyong pabor. Si Yu Changdao, na nakikipaglaro sa bata, ay agad na tumitig kay Yang Kai habang umiikot ang kanyang aura. Tila tuturuan niya ng leksyon si Yang Kai kung ang huli ay maglakas loob na sumang-ayon sa kahilingang ito. Nagkunwaring hindi ito nakikita, nagpadala si Yang Kai ng senadoryas kay Hua Qingxi habang binibigkas. Bumangon ka muna. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa hilig ng babae na patuloy na lumuhad. Tinulungan ni Hua Qingxi ang babae na tumayo at inayos ang kanyang damit para sa kanya. Bago makapagsalita si Yang Kai, biglang sinabi ni Yu Changdao. Marshal Nephew Yang, hayaan mo akong makipag-usap sa kanya. Natural na hindi siya tatanggihan ni Yang Kai dahil sa isang maliit na bagay, kaya iniabot niya ang kanyang kamay para sinenyasan siyang magpatuloy, pagkatapos ay kumuha siya ng isang tasa ng tsaa at humigop dito. Lumapit si Yu Changdao sa babae at ipinaliwanag sa kanya ang mga bagay tulad ng Universe Worlds, ang 3,000 Worlds, ang 36 na Cave Heavens at 72 Paradises sa maliit na boses. Naguguluhan ang babae habang nakikinig sa kanya. Hindi siya nagsasalita o nagtanong, halos hindi sila nagsasalita ng parehong wika. Sa buong buhay niya, nanatili lamang siya sa isang maliit na lugar na ilang dosenang kilometro kwadrado. Hindi pa siya nakakalabas ng kanyang farming village bago ngayon. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan ang matanda habang pinag-uusapan nito ang tungkol sa 3,000 mundo, Cave Heavens and Paradise. Naisip na lang niya na ang mga sinabi ng matandang may kulay abong balbas ay hindi moari at hindi maarap. Paminsan-minsan, sumulyap siya sa kanyang balbas. Ang orihinal na maayos na balbas ay naging magulo dahil sa kanyang anak, kaya't nag-aalala siyang baka magalit ang matanda. Tiyak, napagtanto din ito ni Yu Changdao. Siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na madaling sirain ang isang bituin o i-flip ang isang Universe World kapag siya ay nagalit. Gayunpaman, siya ay ganap na walang kapangyarihan upang harapin ang ordinaryong babaeng ito. Nakaramdam siya ng frustration na nag-aapoy sa kanyang dibdib na walang paraan para mailabas iyon, kaya naman sobrang inis siya. Naiintindihan mo na ba ngayon? Bilang isang cultivator ng Heavenly Way, si Yu Changdao ay tunay na matyaga bagaman at nakangiting tinanong ang babae. Umiling ang babae at tumango, saka muling umiling. Sa gilid, si Shu Linggang ay gamulong-gulong sa sahig sa kakatawa. Hindi alintana kung gaano pasensya si Yu Changdao, nagalit siya sa matigas na babae na ito. Kung hindi lang dahil siya ang ina ng kanyang magiging closed legacy disciple, binigyan niya ito ng isang piraso ng kanyang isip. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Yang Kai. Biglang may naisip, sinabi niya. Paano mo makikita ang High Heaven Palace? Walang pagdadalawang isip na sagot ng babae. Ito ay tiyak na ang pinakamahusay. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi sa akin ng aking asawa bago siya mamatay. Noong nakaraan, sinubukan niyang pumasok sa High Heaven Palace, ngunit hindi niya magawang matupad ang kanyang pangarap. Iyon ay dahil ang kanyang kakayahan ay hindi sapat, kaya hindi siya nakapasa sa iba't ibang mga pagsubok. Ngumiti si Yu Changdao at iniabot ang isang daliri. Maaaring ang High Heaven Palace ang pinakamaganda sa iyong paningin, ngunit madali ko itong sirain sa isang daliri. Mukhang natakot ang babae sa mga salitang iyon. Tiningnan niya ang matanda na para bang ito ang Demon Lord na nagdulot ng kalamidad at kaguluhan sa Star Boundary 100 taon na ang nakalilipas. Hindi alam kung ano ang nasa isip niya, nagtanong si Yu Changdao. Paano mo siya nahanap? Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Yang Kai. Ang paggalang ay nakasulat sa buong mukha ng babae. Kung wala si Senior Void at ang isa pang senior na tumangging sumuko sa labanan, ang Star Boundary ay nawasak, at lahat kami ay namatay. Hinaplos ni Yu Changdao ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas at ngumiti. Siguro, ngunit kailangan pa rin niya akong tawaging Marshal Uncle, at kahit na may 10 siya, madali ko pa rin silang matatalo. Alam ni Yu Changdao na imposibleng mga tuwiran dito gamit ang loika ng babaeng Marshal Dao,
kaya nagpa siyang magpaliwanag sa kanya sa simpleng paraan sa pamamagitan ng paghahambing ng High Heaven Palace at yangkay sa kanyang sarili upang matanto ng babae na siya at ang puwersa sa likod niya, na malaya at walang harang na paraiso, ay makapangyarihan. Hindi ito maaaring makatulong, dahil walang ibang pagpipilian si Yu Changdao. Kung mapangatuwiranan niya ito, hindi niya ipagyayabang ang kapangyarihan niya sa ganoong paraan. Hindi iyon ang dapat gawin ng isang senior expert. Ang babae ay mukhang nalilito habang inagaw niya ang bata pabalik kay Yu Changdao at tinitigan siya ng may pagbabantay. Sinisikap mo bang saktan ang star boundary at gawing mahirap ang mga bagay para sa senior void at sa iba pang seniors? Itinuring niya na siya ay isang kaayla-hilakbot na tao dahil gusto niyang sirain ang High Heaven Palace at yangkay. Nang wala na ang bata, natulala si Yu Changdao saglit bago siya sumimangot. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang martial daw na kanyang nilinang sa loob ng maraming taon ay halos malaglag dahil sa isang babaeng halos hindi marunong magbasa. Pagkatapos ay lumingon siya para titigan si Yang Kai at sinabing, "Martial Nephew Yang, hindi madali para sa old master na ito na makakita ng angkop na disipulo. Naglilinang ako noong isang araw nang bigla akong naisip ang bisitahin ang Yin Yang Cave Heaven, pagkatapos ay bigla akong dinala sa iyong star boundary ng matandang kaibigan na si Shu. Pagkatapos noon, nakita ko ang batang ito dito. Ito ay tiyak na kapalaran. Ang batang ito at ako ay nakatakdang maging master disciple. Nagiging verbose siya dahil gusto niyang tulungan siya ni Yang Kai, at tiyak na alam ito ni Yang Kai." Tumanggo si Yang Kai. "Huwag kang mag-alala, Martial Uncle. Uupo ako at makikipag-chat sa kanya." Tumingin sa kanya si Yu Changdao nang may pasasalamat. "Maraming salamat, Martial Nephew. Kung maaari kong kunin ang batang ito bilang isang disipulo, may utang na loob ako sa iyo." Ang mga mata ni Yang Kai ay nagningning habang siya ay natawa. Buti, napakahalaga ng pabor ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kung mayroon siyang ganoong pabor sa nakaraan, ang mga mula sa Voidland ay hindi sana nahulog sa isang mahirap na labanan laban kay Zuo Quanhui. Kailangan lang nilang anyayahan si Yu Changdao para ipakita ang kanyang mukha, at naayos na ang lahat. Matapos makaupo si Yu Changdao, patuloy nang iningitian siya ni Shu Linggang, na ikinairitan niya ng walang katapusan. Sa kabilang panig, lumapit si Yang Kai sa babae at sinabihan siyang maupo. Matapos kunin ang bata sa kanyang mga bisig, umupo ito sa kanyang kanang bahagi. Si Yang Kai ay hindi kailanman nagdala ng isang paslit. Habang tinitingnan niya ang walang pakialam ng ngiti, maaliwalas na mga mata, at maliliit na kamay ng bata, hindi niya maiwasang magustuhan ito. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang nagkaroon ng gana na magkaroon ng sariling anak. Kahit na nasa mga bisig niya ang bata, hindi pa rin maramdaman niyang kayang innate daw body na mayroon siya. Marahil kahit si Shu Linggang ay hindi nakikita iyon. Tanging isang tulad ni Yu Changdao ang makakatuklas nito. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Kai tungkol sa pangalan ng babae at nalaman na siya ay si Liu Kai Xia. Ang ganitong ordinaryong pangalan ay karaniwang ginagamit ng mga cultivator. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa pangalan ng bata at nalaman niyang ibinigay ito sa kanya ng kanyang ama bago siya namatay. Shida Zhuang ang pangalan dahil nakuha ng bata ang apelyido ng kanyang ama. Kasunod nito, nagtanong siya tungkol sa kanyang pamilya, kung ano ang kanyang ikinabubuhay, at kung mayroon siyang sapat na pera upang mabuhay. Matapat na sinagot ni Liu Kai Xia ang kanyang mga tanong. Tiyak, hindi siya mangangahas na magsinungaling sa Void Great Emperor. Isa pa, simple lang ang buhay niya bilang cultivator kaya wala siyang dapat itago. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, hindi na siya nagpakita na naguguluhan. Nagulat din siya nang malaman niya na ang isang mahalagang tao ay napaka-down to earth. Habang pinagmamasdan sila ni Yu Changdao, napabuntong hininga siya. Nang makaharap ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya, ang babae ay hindi gaanong magalang sa kanya gaya ng ginawa niya kay Yang Kai. Hindi niya nagawang iparamdam sa babae na siya ang mas makapangyarihan. Hindi exaggeration ang sinabi ng aking Martial Uncle Yu. Ang dakilang puwersang kinabibilangan niya ay isa sa pinakamahusay na umiiral, at siya ay tunay na makapangyarihan. Ang iyong anak ay mapalad na nakakuha ng kanyang pagpapahalaga, at ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon kung siya ay maglilinang sa ilalim niya. Nilero ni Yang Kai ang bata habang nagpapaliwanag kay Liu Kai Xia. Kinuyam ni Liu Kai Xia ang laylayan ng kanyang kamiseta at sumagot sa mahinang boses. Naiintindihan ko, ngumiti si Yang Kai sa kanya. Dahil naiintindihan mo, bakit hindi ka sumasang-ayon dito? Halata naman na si Martial Uncle Yu ay taos-pusong nagmamalasakit sa iyong anak at gusto siyang kunin bilang kanyang close legacy disciple. Kung hindi,
dahil sa kanyang kapangyarihan, maaari niyang direktang inagaw ang bata, at wala na kayong magagawa o kahit ako para pigilan siya. Nanatiling tahimik si Liu kay Xia. Sinabi pa ni Yang Kai. Tiyak na kwalipikado ang iyong anak na makapasok sa High Heaven Palace, ngunit mas magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan sa pagiging disciple ni Martial Uncle Yu. Sa tapat nila, pinasadahan ni Yu Changdao ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas at marahang tumango. Sa malumanay na ekspresyon, nagpapasalamat siyang tumingin kay Yang Kai, na halatang walang makasariling motibo. Bilang Void Great Emperor na hinahangaan ng simpleng babaeng ito, ang kanyang mga salita ay tiyak na mas mapanghikayat kaysa sa isang matandang tulad niya na nanggaling sa kung saan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang ilang hibla ng kanyang balbas ay pumutol muli, ngunit ito ay kanyang sariling gawa. Isang determinadong Liu kay Xia ang tumangala at nagsabi, Senior Void, umaasa pa rin akong papayagan mo ang batang ito na sumali sa High Heaven Palace. Galit na galit si Yu Changdao kaya natapakan niya ang kanyang paa sa sahig. Halos gusto na niyang pagsabihan ang babae sa sobrang tigas ng ulo. Pinatahimik siya ni Yang Kai gamit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay malumanay na tinanong ang babae. Dahil ba iyon ang huling hiling ng ama ng bata? Tumango si Liu kay Xia sa kanyang ulo. Wala akong alam tungkol sa labas ng mundo, at wala akong ideya kung sino ang mas malakas o mas mahina, ngunit ang aking yumaong asawa ang aking mundo, at isa lang ang hiling niya bago siya mamatay. Mabuti sana kung ang bata ay walang mga kwalipikasyon upang linangin dahil maaari lamang niyang tahakin ang landas ng kanyang ama at lumaki ng ligtas. Kapag tumanda na siya, maghahanap ako ng asawa para sa kanya, at magkakaroon siya ng sarili niyang mga anak. Nagsusumikap siya tuwing umaga at umuuwi sa gabi. Magagawa niyang mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, dahil maaari siyang magtanim, maaari lamang siyang sumali sa High Heaven Palace, kung hindi, ang kanyang ama ay hindi kailanman makakapagpapahinga sa kapayapaan, at hindi ko siya makikita kapag pumanaw ako isang araw. Martial Pick, Kabanata 4616. Nakahukay ka ng magandang hukay. Ang babae ay simple ang isip at walang guile, ngunit siya ay matigas ang ulo. Ang huling hiling ng ama ng bata ay pinakamahalaga sa kanyang puso, kaya't hindi siya maglalakas loob na suwayan ito. Sa makatuwid, sa kabila ng pag-alam na tama ang matanda, at ang Senior Void ay taos-pusong nais na magkaroon ng magandang kinabukasan ang bata, hindi pa rin nagbabago ang isip ng Liu kay Xia. Kung ang ama ng bata ay nabubuhay pa, maaari silang mga tuwiran sa kanya, gayunpaman, patay na siya ngayon, kaya hindi na nila mahukay ang kanyang libingan at tanungin siya. Higit pa rito, ang bangkay ay hindi tumugon sa kanila kahit na ginawa nila. May walang magawang ngiti sa mukha ni Yang Kai habang nakatingin kay Yu Changdao. Martial Uncle, sa palagay ko ay hindi nararapat na pilitin siyang gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Bakit hindi ka maghanap ng ibang disipolo? Kahit wala masyadong tao sa Star Boundary, siguradong marami ang magagaling na kabataan. Baka makahanap ka ng mas angkop na kandidato. Umiling si Yu Changdao. Napakahirap na makahanap ng sino mang may innate daw body. Ang Old Master na ito ay naglakbay sa hindi mabilang na mga universe world, ngunit hindi nakilala ang isa pang batang tulad niya. Sa palagay ko ay hindi na ako makakahanap ng iba sa buhay na ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Mukhang sumasakit ang ulo ni Yang Kai habang tinatapik niya ang bata sa kanyang mga bisig. Hindi ako maaaring sumalungat sa kalooban ng ama ng bata. Ito na ang huling hiling niya. Pinagdikit ni Yu Changdao ang kanyang mga labi, pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Kung alam niyang ganito ang kahihinatnan, diretso niyang ibabalik ang bata sa free and unfettered paradise, nalaktawan ang lahat ng kalokohang ito. Noong una ay naisip niya na sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila dito at paggawa kay Yang Kai na makipag-ayos, madali niyang kunin ang bata bilang isang disipulo. Hindi sumagi sa isip niya na darating sa ganoong punto. Ang hindi pagkakasundo ay ginawa siyang inis. Iminungkahi ni Yang Kai sa pagsasabing, Martial Uncle, bakit hindi ka manatili sa Star Boundary ng mas matagal at gumugol ng mas maraming oras kasama ang bata? Kapag lumaki na ang bata, maaari mo siyang tanungin kung interesado ba siyang maging alagad mo. Lumiwanag ang mga mata ni Yu Changdao. Agad namang tumutol si Liu kay Xia sa kanyang maliit na boses. Kapag lumaki na ang bata, kailangan pa rin niyang sumali sa High Heaven Palace. Ikaw. Galit na galit si Yu Changdao na halos lumuwa siya ng dugo. Ibinaba ni Liu kay Xia ang kanyang ulo at kinuyam ang laylayan ng kanyang kamiseta. Kung hindi siya makakasali sa High Heaven Palace, hindi siya maglilinang. Pagkatapos, tumayo siya at halatang handa ng kunin ang bata mula kay Yang Kai.
Tila desidido na siyang umuwi. Mabilis siyang pinigilan ni Yang Kai sa pagsasabing. Mabuti, hahayaan ko siyang sumali sa High Heaven Palace ngayon din. Mula ngayon, isa na siyang disipulo ng High Heaven Palace. Ang mga kamay ni Liu Kaixia ay nanlamig sa himpapawid, pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata habang siya ay nasa tulala bago siya naging kalugod-lugod. Habang namumula ang mga mata, nagpapasalamat siyang sumagot. Maraming salamat, Senior Void. Ang ama ng batang ito ay makakapagpahinga na sa kapayapaan ngayon. Marshal Nephew, galit na tinitigan ni Yu Changdao si Yang Kai. Paano mo magagawa ang ganoong bagay? Karaniwang ninanakaw ni Yang Kai ang kanyang disipolo mula sa kanya, sa harap mismo ng kanyang mukha. Sa una ay nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Yang Kai dahil kay Shu Linggang, ngunit hindi na niya iyon naramdaman. Sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanyang disciple mula sa kanya, halos sinira ni Yang Kai ang kanyang legacy. Ito ay isang awayan na pangalawa lamang sa kung may pumatay sa kanyang ama o nanggaagaw sa kanyang asawa. Nagkunwari si Yang Kai na hindi siya narinig habang sinasabi niya kay Hua Qingxi. Maghanap ng tahimik na lugar sa palasyo at tulungan silang tumira. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liu Kaixia. Bata pa ang bata, kaya kailangan mo pa siyang alagaan. Maaari kang manatili dito nang may kapayapaan ng isip. Magsisimula na ang iyong anak sa paglilinang kapag siya ay medyo matanda na. Si Liu Kaixia ay likas na nagpapasalamat. Alam niyang hindi na niya kailangang mamuhay ng kahirapan salamat sa kanyang anak. Tinanong siya ni Yang Kai kung may iba pa sa kanyang pamilya na kailangang ipaalam tungkol sa bagay na ito. Nang malaman niya na ang kanyang anak na lang ang natitira niyang pamilya, nabuhayan siya ng loob na wala ng gulo pa. Pagkaalis ni Hua Qingxi sa bulwagan kasama si Liu Kaixia at ang kanyang anak, lumingon si Yang Kai kay Yu Changdao at Yumoko. Marshal Uncle Yu. Mahaba ang mukha ni Yu Changdao habang bumangon siya sa upuan at ibinaba ang manggas. Old friend Shu, itong old master na ito ay may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin, kaya aalis na ako ngayon. Pagkatapos ay naghanda na siyang umalis. Kinailangan siya ng napakatagal na panahon bago siya nakahanap ng angkop na disipolo, ngunit siya ay inagaw ni Yang Kai. Iyon ang dahilan kung bakit siya naiinis. Nagpasya siya na kapag hindi nagpapansinan si Yang Kai, dukutin niya ang babae at ang bata pabalik sa free and unfettered paradise. Naisip niya na hindi maglalakas loob si Yang Kai na pumasok sa kanyang sekta at bawiin sila. Hinding-hindi niya bibitawan ang disipulong ito. Habang si Shu Linggang ay nanatiling tahimik, si Yang Kai ay tumayo sa Yu Changdao path at ngumiti. Patawarin mo ako, Marshal Uncle. Wala akong choice kundi gawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Umirap si Yu Changdao sa kanya. Dahil wala kang pagpipilian, hindi ibig sabihin na maaagaw mo ang aking disipolo. Tumabi ka, kung hindi, huwag mong sisihin ang old master na ito sa pagiging walang galang. Nakangiting sumagot ang isang walang pakialam na si Yang Kai. Hindi ba naiintindihan ni Marshal Uncle Yu na umaatres lang ako para umasenso? Sumimangot si Yu Changdao at tumingin sa kanya nang may pagdududa. Si Shu Linggang ay malumanay na umaliw sa gilid. Bagaman ang brat na ito ay kumikilos ng walang ingat kung minsan, hindi siya isang walang modo na brute. Dapat ay may sariling dahilan siya kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Bakit wala kang upuan at makinig sa paliwanag niya? Mas maganda kung siya mismo ang magpaliwanag. Kung hindi niya kaya, maaari mo siyang bugbugin para mailabas ang iyong galit. Hindi siya maglalakas loob na lumaban. Ngumuso si Yu Changdao. Siya ay manugang ng Yin Yang Cave Heaven, kaya hindi ako maglalakas loob na turuan siya ng leksyon ng walang pahintulot mo. Kung talagang kikilos siya, tiyak na makikialam si Shu Linggang. Napangiti si Shu Linggang. Pagkatapos ay bubugbugin ko siya sa ngalan mo. Kahit kailan hindi ko siya minahal. May mapait na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai. Malalim ang sugat mo sa akin, Marshal Uncle Shu. Bilang tugon, tumawa lang si Shu Linggang. Pagkatapos lamang ng ilan pang pagpapatahimik ay umupo si Yu Changdao at sinuri si Yang Kai. Pagkatapos sukatin ang kanyang mga salita, sinabi ni Yang Kai. Tulad ng alam mo, Marshal Uncle, ang nanay ng bata ay hindi kapani-paniwalang matigas ang ulo. Isang huling hiling lang ang iniwan ng ama ng bata bago ito pumanaw, kaya hanggat nabubuhay ito, hindi niya ito babalewalin. Hindi alintana kung gaano kahusay ang labas ng mundo, ang bata ay kailangang pumasok sa High Heaven Palace, maliban kung mayroon kang paraan upang mabawi ang kaluluwa ng ama ng bata mula sa Yellow Springs at mabago ang kanyang isip. Sa madilim na ekspresyon, tumahimik si Yu Changdao. Humalaklak si Yang Kai. Kahit na sumali ang bata sa High Heaven Palace, hindi ibig sabihin na hindi ka na niya maaaring maging master. Napakunot ang noo ni Yu Changdao.
Anong ibig mong sabihin? Sinadya ni Yang Kai ang kanyang manggas na para bang nakaisip siya ng perpektong solusyon. Mayroon akong mungkahi. Kung papayag si Marshal Uncle Yu, maaari mong kunin kaagad ang bata bilang isang disipolo. Sa ganitong paraan, matutupad ang huling hiling ng ama ng bata, at matatanggap ni Marshal Uncle Yu ang iyong pinapaboren na disipolo. Ito ang pinakamaganda sa magkabilang mundo. Oh, napukaw ang interes ni Yu Changdao nang maging mas banayad ang kanyang ekspresyon. At paano mo imumungkahi na ipatupad natin itong pinakamahusay sa parehong solusyon sa mundo? Muling ibinaba ni Yang Kai ang kanyang manggas at yumuko. Bilang Palace Master of High Heaven Palace, gusto kong formal na anyayahan si Marshal Uncle Yu na maglingkod bilang Supreme High Grade Guest Elder. Si Shu Linggang, na kinakalikot ang kanyang tasa ng tsaa, ay agad na natigilan sa pwesto. Tumangala siya kay Yang Kai na may ekspresyon na nagmumungkahi na alam na niya na hindi maganda ang huli. Sa kanyang likuran, si Ching Kui at Su Yingzhu ay lumawak ang kanilang mga bibig at hindi makapaniwalang tinitigan si Yang Kai. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng ganoong mungkahi? Napakalakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya paano nagkaroon ng karapatan ng isang sect ng isang Universe World na anyayahan siyang maging Supreme High Grade Guest Elder, na isang walang kwentang titulo? Dapat pansinin na ang mga taong tulad ni Yu Changdao ay halos mga inner elders ng Cave Heavens and Paradises. Karaniwang hindi sila magiging interesado na maging Supreme High Grade Guest Elders ng mga dakilang puwersa tulad ng Voidland, higit pa sa isang High Heaven Palace lamang. Nagulat si Yu Changdao saglit bago siya humagalpak ng tawa, na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro. Maya-maya pa, tumahimik siya na may time na ekspresyon. Pagkatapos, kumatok siya sa mesa at tumango. Ito ay talagang isang magagawa na solusyon. Sina Ching Kui at Su Yingzhu ay lumingon sa kanya na hindi makapaniwala. Isang tuwang-tuwa na si Yang Kai ay nagtanong. Kaya sumasang-ayon ka dito, Marshal Uncle. Hindi ka agad tumugon sa kanya si Yu Changdao, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot siya. Kailangan kong pag-isipan ito. Ngumiti si Yang Kai at tumango. Walang nagmamadali, magkakaroon ka ng maraming oras para pag-isipan ito. Bakit hindi ka manatili sandali sa High Heaven Palace para pag-isipan ito? Tumango si Yu Changdao. Mabuti, titingnan ko ang bata ngayon. Ako ang manggana sa daan para sa iyo. Alok ni Yang Kai. Gayunpaman, ikinaway ni Yu Changdao ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Makakahanap ako ng sarili kong paraan. Sa susunod na sandali, nawala siya sa lugar. Ang kanyang pagkabalisa ay nagpapakita na siya ay tunay na nagmamalasakit sa bata. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Shu Linggang na bahagyang nakangiti sa kanya. Mangyaring uminom ng tsaa, Marshal Uncle Shu. Sabi ni Yang Kai. Humalaklak si Shu Linggang. Naghukay ka ng magandang hukay doon, bata. Ang old you ay handang tumalon mo. Isang naagrabyado na si Yang Kai ang nagsabi. Nagkamali ka sa akin, Marshal Uncle Shu. Gusto ko lang matupad ang huling hiling ng ama ng bata. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Ngumuso si Shu Linggang. Siguro noong una ay wala kang ganoong intensyon, ngunit maglakas loob ka bang sabihin na wala kang lihim na motibo pagkatapos mong makita ang mga ugali ng babaeng iyon at ng old you. Diretso na umupo si Yang Kai sa isang upuan sa tabi niya at itinagilid ang kanyang figure bago sinabi sa mahinang boses. Kahit na nakita mo na ako, nakakatakot kung ituturo mo ito. Hindi ka ba sang-ayon, Marshal Uncle Shu? Ngumisi si Shu Linggang sa mapanlinlang na paraan. Sina Ching Kui at Su Yingzhu ay tumingin sa kanila sa paraang para silang dalawang fox, nakangiti ng palihim. Biglang nag-alala si Yang Kai. Sa tingin mo ba gagana ito? Hinaplos ni Shu Linggang ang kanyang baba at sinabing, malamang na magtatagumpay ka. Ang old you ay naghahanap ng angkop na legacy disciple sa loob ng maraming taon, ngunit walang resulta. Gayunpaman, nakahanap siya dito, kaya walang paraan na palayain niya ang bata. Kung gusto niyang kunin ang bata bilang isang disipulo, kailangan niyang maging Supreme High Grade Guest Elder ng High Heaven Palace. Kung hindi, wala siyang karapatang tanggapin ang bata bilang kanyang alagad. Isa kang tusong brat. Sa paggamit sa sanggol na iyon, nagawa mong itali ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa iyong sect. Ito ay isang pagnanakaw. At saka, kapag lumaki na ang bata, magiging disciple ng High Heaven Palace pa rin siya. Ang matandang Yu ay halos magsasanay ng isang disipulo para sa iyo ng librero. Hindi katakataka na kahit kaunting panahon na ang lumipas mula nang magsimula kang mag-cultivate, nagawa mong bumuo ng isang maimpluwensyang sekta.
Sa palagay ko ay nagawa mong linlanggan ang maraming tao sa paglipas ng mga taon. May tame-time na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai. Nagkakamali ka sakin, Marshal Uncle Shu. Nagawa kong magtayo ng ganoong sekta dahil sa likas kong kagandahan at karisma, hindi dahil sa kung ano paman. Hindi nakipaglaro si Shu Linggang habang ngumuso siya. Gayunpaman, matagal nang nabuhay si Old Yu, maaaring pansamantala siyang niloloko mo, ngunit hindi ito nangangahulugan na tuluyan na siyang bulag dito. Sa katunayan, malamang na nakita ka na niya, ngunit hindi siya nag-abalang ilantad ito. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Ang mga senior expert na tulad ninyong dalawa ay walang alinlangan na makaalaman at matalino. Ang mga juniors na tulad ko ay walang laban sa iyo. Medyo naka-advantage ako dahil bata pa ako at mahina. Itigil mo na ang walang kwentang pambabulo mo. Sinampal ni Shu Linggang ang balikat ni Yang Kai, na nagpilit sa huli na bahagyang ibaba ang kanyang figure. Nakakuha ng ilang benepisyo si Old Yu, ngunit paano ako, bata? Ikaw ay manugang ng Yin Yang Cave Heaven, kaya hindi mo basta-basta maibibigay ang lahat ng benepisyo sa mga tagalabas. Kailangan mong maging patas sa amin. Nagmamadaling sumagot si Yang Kai. Siyempre, iyan ang dahilan kung bakit hiniling ko kay Senior Brother Ching na imbitahan ka. Napangiti si Shu Linggang. Ikaw talaga ay isang promising na binata.